Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklarang sufficient inform ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isilantabi naman ang unang reklamo dahil sa pagtatalo kung labag ito sa one-year bar rule, habang binawi ng mga complainant ang ikalawang reklamo. May kumwestiyon naman sa pagiging patas ng mga kongresista dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap umano ng mali-maletang pera. Nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina. Mel, Emil, Vicky, sinimula na kanina ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabuuang 4 na reklamo, 2 lang po ang uusan. This Cabrera impeachment complaint, sufficient in form, so ruled. Walang kumontra sa mga miyembro ng House Justice Committee sa pagdeklarang sufficient in form ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ikatlong reklamo ay ang inihain ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado noong February 9 at inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. Habang ang ikaapat na reklamo naman ay ang inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera noong February 18 at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Ang grounds for impeachment na isinusulong nila laban sa bise, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. The chair set aside the first impeachment complaint. Pero ang unang impeachment complaint na inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc na isang tabi. Kasunod ito ng pagtatalo sa komite kung labag sa one-year bar rule dahil inihain ang unang reklamo noong February 2. Taliwas ito sa nakasaad sa July 2025 decision ng Korte Suprema na wala dapat bagong reklamo bago ang February 6. The Supreme Court in its decision noong July 25 to 2025 clearly said that no new impeachment complaints, if any, may only be commenced no earlier than February 6 of 2026. Pero matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na nagbasura with finality sa apela noon ng Kamara, sabi ng ilang mambabatas, nagbago ang pagtutuos ng one-year bar rule dahil sa binagong kahulugan ng session days. It has elapsed either February 15 or January 30. February 2 is therefore a right, correct timing to file the decision, to file the complaint. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced. No? So ang punto po natin dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No? The one-year bar rule, as we established earlier, in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court. We followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. When the impeachment complaint was forwarded to the Senate, it was used. That's why we are trying to be careful.
ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng ilang civil society groups at inendorso rin ni De Lima at ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, binawi ng mga complainant. Yan daw ay para suportahan na lang ang third impeachment complaint nang sa gayon ay mapabilis ang proseso. Tinanggap at inoprubahan ito ng komite. Sa simula ng deliberasyon ay sinagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro ang mga punang nakakapagod na ang impeachment, lalo't ikalawang proceeding na ito laban sa bise at kababasura lang ng naunang laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Some have asked, are we not tired of impeachment? But the answer, my dear colleagues, is simple. The Constitution does not get tired. The rule of law does not get tired. Accountability does not get tired. There is no option to ignore these complaints. Kunestyon naman ng isang kongresista ang kakayahan ng mga kongresistang magdesisyon ng patas dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap na mga maleta ng pera. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. I think his speech is out of order. Matapos sitahin ng chairperson ng komite si Suntay na walang kinalaman sa diskusyon ng kanyang pahayag, nagdesisyon ng komiteng burahin sa records ang mga komento nito. Si House Speaker Faustino D. III naman, tiniyak na hindi magiging trial by publicity ang deliberasyon ng Committee on Justice. Hindi raw niya iimpluwensyahan ng komite at sisiguruhin niyang uusad ang proseso ng naaayon sa batas at bukas sa lahat. Ipagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice 10 a.m. bukas para pag-usapan naman ang sufficiency and substance ng mga reklamo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kaugnay sa pagdeklarang sufficient in form ng ikatlo at ikaapat na impeachment complaints, hindi raw muna magkokomento ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Patuloy rin anilang imomonitor ang mga pagdinig at magbibigay lamang ng pahayag kung kinakailangan. Bukod sa isang Pinay na namatay sa Israel, may tinamaan ding Pinay at nasugatan sa Kuwait sa gitna ng mga pag-atake ng Iran. Daan-daan na ring Pilipino sa Middle East ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy ang palitan ng airstrike sa Middle East na nagsimula nitong weekend. Sa Iran, may pinasabog na radio tower, ospital at police station. Sa compound na ito naman umano napatay ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi rin sinanto ang isang pantalan sa Abu Dhabi at isang US base sa Bahrain at sa Iraq. Habang sa Kuwait, nasugatan na isang 27 taong gulang na Pilipinong tinamaan naman ng shrapnel mula sa drone attack sa airport. Nakalabas siya sa ospital at patuloy na nagpapagaling. May 2.2 milyong Pilipinong nasa Middle East ang nalalagay sa alanganin dahil sa tensyon doon, kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Hindi biro ang milyong-milyong bilang na yan, lalo kung kailangan silang sapilitang ilikas. Wala pa naman sa puntong yan, pero mahigit 100 Pilipino na sa United Arab Emirates ang humiling na mapauwi sila sa Pilipinas. Mahigit 50 naman mula sa Israel. Posibleng dumami pa yan pero dahil sarado pang airspace ang parehong bansa, sa ngayon, nagpaalala ang gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Middle East na umiwas sa mga lugar na may kaguluhan. Handa naman ang Defense Department na gamitin ang military assets ng bansa kung kailangan. We have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Sa ngayon, nasa alert level 2 ang karamihan ng mga bansang apektado sa Middle East na nagbabawal pa lang sa deployment ng mga bagong hire na OFW. Sa pangkalahatan, hindi raw nakikita ng pamahalaan na direktang madadamay ang bansa sa nangyayaring kaguluhan. Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo.
maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Tuloy naman ang babala ni US President Donald Trump sa tinawag niyang Operation Epic Fury. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Sabi ng security chief at advisor ng dating supreme leader ng Iran, hindi sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mga airport ng Pilipinas ang epekto sa pagkaantala ng mga flight papunta at pabalik ng Middle East. Dahil pa rin yan sa tensyong dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at ganti ng huli sa iba't ibang bansa. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan matutuloy ang mga napurnadang biyahe ngayong araw bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Excited nang lumipad pa Qatar ang 26 anyos na tubong Davao del Norte na si Monica Salamanca para sa first time niyang trabaho roon bilang domestic helper. Laking panghihinayang niya nang malaman dito sa NAIA na kanselado ang kanyang biyahe dahil sa nagaganap na sigalot sa Middle East. Para sa family, para ma-provide ng financial dito sa Pilipinas, sa family ko. Para po makaginhawa, then paggawa ng bahay. Pakatar din sana ang 34 anyos na si Jen Laurente Escalania na mula naman ng Bacolod. Mas okay na yung nangyari na hindi pa ako nakapunta doon. Kanselado rin ang flight ng 50 anyos na si June Cordero pero nag-aalala siya sa mga kaibigang kapwa OFW sa Middle East. Nagtotrauma sila, lalo na yung may rin ako sa Bahrain, saka sa UAE. Minsan na natamaan yung may mga area doon na may natamaan kaya trauma daw sila. Oo, siyempre sir. Ia-avail niya ang pamasahing tulong ng OWA para makabalik ng Cebu. May mga flight din papuntang Dubai at Qatar mula Clark Airport sa Pampanga. Sabi ng Civil Aviation Authority o CAAP, simula pa nitong Sabado, aabot na sa 45 flights ang apektado ng nangyayaring gulo sa Middle East. Pinakaapektado umano ang mga biyaheng papunta at galing sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Bahrain at Doha. Bukod sa delikadong pagdaan sa airspace ng mga bansa sa Middle East, apektado ang mismong airport sa Dubai na napuno ng usok matapos umunong tamaan ng missile. Isang concourse nito ang nagtamo ng minor damage. Isa pa naman yan sa may pinakamaraming biyahero sa buong mundo. Madalas ding sa mga airport sa Middle East ang stopover ng maraming connecting flights, halimbawa mula sa Asia papuntang Europa. Kaya ang backlog ng mga flight doon makakaapekto sa maraming bansa. Tuloy ang koordinasyon ng CAAP sa mga airline, airport at international aviation partners. As we all know, may mga bansang nagsara pansamantala ng kanilang mga airspace kaya hindi po makalipad dyan yung mga flights natin. So we are monitoring kung ano yung magiging next move nila para ma-align po natin yung magiging action po natin dyan. Payo ng CAAP sa mga pasahero, tutukan ng anunsyo o makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines. Kasi po sila po talaga yung nakakaalam kung ano po yung magiging movement nila. I-check niyo po lagi yung announcement nila sa Facebook, sa websites nila. Ilang airline na ang nag-alok ng libreng rebooking o conversion sa travel fund. Emil, binibigyan diin ang paalala ng kinaukulan yung mga apektadong pasahero ugaliing i-check ang kanilang mga email, maging yung mga website ng mga airlines para sa mga karagdagang anunsyo. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Pasintabi po sa susunod naming balita, sinusuri ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa isang hotel kung saan may natagpuang naagnas na fetus. Isinilid muna ito sa styro box bago iniwan sa kisame at hinihinalang sadyang ipinalaglag ng ina. Nakatutok si Mark Salazar. Isang krimen ang sinubukang itago sa isang hotel room sa Cubao, Quezon City. Pero ika nga, lahat ng sikreto mabubunyag at lahat ng baho aalingasaw. Pasado 2:00 ng madaling araw kahapon, natagpuan ng hotel staff ang pinagmumula ng baho sa isang silid sa ikatlong palapag ng hotel. Sobrang baho na malansa po na amoy. Ganun. Pinasok po ng kasamaan ko yung CR at
tagpuan niya sa kisame yung amoy na malansa. Nakita po na parang box. Hiyado po yun. Tapos nakabalot pa ng plastic. Ang laman, naaagnas na palang fetus. Hindi raw muna binuksan ng mga room boy ang nadiskubring styro box hanggang dumating ang kanilang supervisor. Ang ginawa po namin, pinaabot po namin ng umaga hanggang sa sinabi na po ng mga kasamahan po namin dito sa loob na buksan po namin. Hindi po namin binuksan. Tumanggi munang magsalita ang supervisor ng hotel habang iniimbestigahan pa raw ang kaso. Pero nang makitang fetus ang laman ng styro, nireport daw nila ito sa barangay na siya namang tumawag sa pulisya. Bandang tanghali dumating ang QCPD Soco para iproseso ang styro box. Ayon sa QCPD, nasa 6 na buwan na sa sinapupunan ang sanggol nang ito'y pinaniniwalaan nilang sadyang inilaglag ng ina. Nire-review na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang mga CCTV sa hotel para matunton ang suspect. Ang krimen ng abortion at child abandonment ay tinitingnan ding issue ng kahirapan ng National Authority for Child Care o NACC. As of December 2025, 652 na abandoned children ang nasagip at nasa pangangalaga ng NACC. Ayon sa NACC, pwede namang lumapit sa kanilang ahensya kung matindi ang pinagdaraanan ng inang nagbubuntis kesa mauwi sa pagpapalaglag o pag-abandona sa kanilang anak. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ingat sa mga mapanlinlang na online lending applications ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mula lang nitong Enero, nakatanggap na sila ng halos 600 reklamo na ng umano'y panghaharas mula sa online pautang. Nakatutok si Oscar Oida. Magpapasko raw noon kung kailan napakaraming gastusin na timingan pang nagkasakit ang bunsong anak ni Mara. Di niya tunay na pangalan. Napakapit tuloy siya sa online lending. Wala siya masyado kasing requirements, kaya parang naengganyo ako na mag-apply. Tapos sabi naman nila hindi ka haharasin, ganon. Pero ang pangako, mabilis na napako. Sa 2,200 pesos na inutang ni Mara, nasa 1,400 pesos lang ang kanyang natanggap dahil umano sa iba't ibang fees. 45 days din ang palugit para magbayad, pero 1 linggo pa lang mula ng umutang. Hinaharas na umano siya. Pinopost sila ako sa mga kamag-anak ko, scammer, ganon. Tapos kung kani-kanino sila nagpo-post. Basta sa mga friend ko. Yung mga contact ko, yun, tinawagan nila, tapos nagte-text sila na about sa akin na sila daw po ang magbabayad pag hindi daw po akong nagbayad. Matinding trauma daw ang inabot ni Mara hanggang sa hindi na raw siya makalabas ng bahay. Opo sir, nag-iiyak ako sa bahay. Ganon. Tapos as in, na-stress ako pati yung asawa ko. Kasi hindi na ako makapagtrabaho. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, isa lang si Mara sa maraming Pilipinong nakaranas ng harassment mula sa inutangang online lending. Mula nga nitong Enero lang, umabot na daw sa 599 na reklamo ang nakarating sa CICC. Minsan nga hindi mo na pinupuntahan yung mga applications. Hindi mo balak mangutang, magpa-pop up sa mga social media pages mo, sa mga sponsored sites. Tapos pag clinic mo na siya, nag-click ka ng amount, nangutang ka na pala. Hindi na sila nanghihingi ng mga credit card mo. Parang pag clinic mo, it authorizes you to share your Facebook details, yung mga anong details na yan. So I have to talk to the platforms as well na yung parang auto-acceptance na yan dapat mawala. Nakikipag-ugnayan na ang CICC sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng NBI at PNP para mapanagot ang mga nasa likod nito. Inilunsad din nila ang kampanyang Fast Cash, mag-ingat sa scam, para may masusumbungan ang biktima sa kanilang hotline 1326. Payo ng CICC, pansinin ang mga red flag bago mangutang. Isa na ang mga ads na kapag klinik, dadalhin sa kanilang website sa halip na gawin ang transaksyon sa kanilang app. When you encounter this online lending mga scams na to, pinapadala kayo doon sa mga website. So those are the two differences. Parang kasi sa mga apps, vetted na rin to ng mga app stores, ng mga platforms na yan.
Magduda din daw kung pakiramdam mo para kang minamadali. Pag hindi mo clinic to or hindi mo inutang to ngayon, mawawala to in 24 hours. May sense of urgency. Dagdag pa ng CICC, if it's too good to be true, it's not true. Batid daw ng CICC na marami sa mga online lending scams ay nakabase sa ibang bansa. Pero may mga tao raw ito dito sa Pilipinas at yun kayang-kaya daw nilang mapanagot. Because you are part of a syndicated estafa yan. Non-bailable yan. So, just try us. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit ng mga lumantad na dating sundalo. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive! Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Pero hindi raw ibig sabihin na porket totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sonny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na... Pwede ba magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Isbert Volpat. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan? Yes. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Salty, ma'am. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh.
parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng petsa para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Naunang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit ng mga lumantad na dating sundalo. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive! Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Pero hindi raw ibig sabihin na porkit totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sonny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuhulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Isbert Volpat. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan? Yes po. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni Kong Salty, ma'am. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh. Parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat ganun.
Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng petsa para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Naunang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Monday, chikahan na po mga kapuso at ang maghahatid ng buena manong showbiz happenings, si Sparkle host Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening and happy Monday mga kapuso. Tila extended ang love month dahil inireveal na nga finally ni Jillian Ward ang kanyang mystery big guy, Justice Sparkle boxer Eman Bacosa Pacquiao na ang recent match ay pinanood ni Jill. Ano nga ba ang mga sikreto ni Eman sa kanyang panalo? Yan ang chika ni Athena Imperial. Ipinamalas ni Eman Bacosa Pacquiao ang bagsik ng kanyang kamao laban sa Indonesian na si Reynald Christian Kundimang nitong Sabado sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol. Sa 4th round pa lang, nagtapos na ang laban nang pabagsakin niya ang Indonesian boxer. Kwento ni Eman, bunga ito ng ilang buwang training niya bago ang fight. Hard training po, tapos maraming sparring, mga tapos footwork, improve sa precision punch. Pero hindi lang sa boxing panalo si Eman. Dahil panalo rin siya sa love life. Inspired din po ako dahil sa inyong lahat at lalo na kaibigan po. Kasama kasi ang pamilya ni Eman na nood ng fight ang crush niyang si Never Say Die star Jillian Ward. Sabi ni Jillian sa kanyang online post, first time daw niyang manood ng boxing match at masaya siyang sinuportahan niya ang isang future world champ. Almost 16 million na ang views at patuloy pang pinanonood ang viral videong ito kung saan ang big guy behind Jillian, si Eman. Meron din silang entry para sa isang dance trend na kinaaaliwan din ng fans. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Pinatawag ng Justice Department ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar, pati ang mga anak nilang senador, kaugnay ng reklamo ng SEC dahil sa umunoy market manipulation at iba pang aligasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor. Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon, sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon dahil nila sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tinatarget na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum.
Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong gabi na malalantad ang mga lihim ng bagong offering sa GMA Prime na The Secrets of Hotel 88. Ang dagdag na misteryong ihahatid ng iba pang characters na makikilala natin sa chika ni Aubrey Carampel. Welcome to Hotel 88! Ang hotel na minsan na-evict. Ngayon, muling nagbabalik! Ngayong gabi na, ang pinakahihintay na premiere ng The Secrets of Hotel 88 sa GMA Network na pinagbibidahan ng ex-housemates mula sa unang season ng PBB Celebrity Collab Edition. Nauna na naming ipinakilala ang cast na bumubuo sa serye, ang dalawang pamilya na nag-aagawan sa ipinamanang mysterious hotel. Ang Almazan siblings na sina Luna, Justin, Leon at Jade na ginagampanan ni Mika Salamanca, Josh Ford, River Joseph at Bianca De Vera. Ang Fernandez brothers na sina Will Ashley, Ralph De Leon at Brent Manalo na gumaganap naman as Kiko, Martin and Gio. Kasama rin sina Esni Ranolio, Cyril Manabat at Clarice De Guzman. This time, makikilala naman natin ang iba pang tauhan sa serye. Sina Sari, Trixie at Edward na ginagampanan naman ni Izzy Martinez, Kira Ballinger at Dustin Yu. Si Edward, siya, mysterious businessman. Yung dad niya owns resorts tsaka hotels dun sa malapit sa Hotel 88. Tapos yung dad ko tsaka yung dad nila Jade ng Almazan is magkaibigan. So, yun. Tapos, kami ni Jade, schoolmates kami nung high school. Bilang half-sister po ni Martin, syempre, I am involved. Syempre, I want the hotel to be ours on my kuya's side, no? But, di ko pa pwedeng i-share kung ano pa yung role ko dito. Pero, basta, I'm gonna help uncover some of the secrets. Yun na lang. Something about my character will really help them. She's an island girl from a different island. Tapos mapupunta siya sa island nila, yung Isla Solara, where the hotel is. Bawat isa raw sa kanilang mga karakter, may itinatago ring lihim na may kinalaman sa misteryong bumabalot sa Hotel 88. Naaliw nga raw sila sa mga nababasang fan theories. Sabi nila si Izzy ganda-gandahan lang sa teaser, siguro siya yung killer. There's so much more to it. Ma-re-reveal din yun soon once na mapalabas. There were a few theories na napaisip ako na parang, wow, we really do have supporters, thinking supporters, who are really invested in our story na they're coming up with their own storyline. So it's very interesting to see. Dustin, ang dami ng fan theories about your character. May tumama ba? May muntik na? Anong pwede mong i-reveal? Meron, actually. Merong tumama. Meron. Pero, bawal ko i-reveal. Pero may tumama. Nagulat nga ako. Mapapanood ang The Secrets of Hotel 88 sa GMA Prime, Lunes hanggang Biyernes, 9:35 p.m. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pinangangambahan na ang epekto ng gulo sa Middle East hindi lamang sa presyo ng langis, kundi maging sa presyo ng ibang produkto at sa pamasahe. Pero yung taas presyo sa langis simula bukas, hindi pa bahagi ng epektong yan. Nakatutok si Jonathan Andal. Maaga pa lang kanina, marami na akong inabutang mga motoristang nagpapa-full tank bago ang oil price hike para bukas. Atas yung ng gasolina. Ngayon, kailangan natin mag-doble kahit na lang para kumita palalo. Kasi may gera sa Middle East. Pero paglilinaw ng Department of Energy, hindi pa kasama sa oil price increase bukas ang epekto ng gulo sa Middle East, partikular ng pag-atake sa Iran. Posibleng sa susunod na linggo pa mararamdaman ang epekto niyan, lalo't Iran ang may kontrol sa Strait of Hormuz.
Ang Hormuz ay ang makipot na bahaging ito ng katubigan sa Middle East kung saan dumadaan lahat ng langis at ibang delivery mula Iraq, Kuwait, Qatar, Doha, United Arab Emirates at Saudi Arabia na dadalhin sa Asia at ibang bansa sa kanluran. 20% yan ng supply ng langis sa mundo. Pero dahil sa gulo sa gitnang silangan, higit 100 barko na ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz. Ang epekto niyan na magpapadelay sa pasok ng petrolyo ang binabantayan ng Department of Energy. Posibleng umabot ng 2 piso kada litro ang taas presyo, pero kahit yan ay hindi pa tiyak o speculative. Sana hindi mag-panic buying, no? For now, wala pa hong actual report na may na-damage na oil facilities doon. Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Pinulong na ng Energy Department ang mga oil company para tiyaking nasusunod ng mga ito ang minimum inventory requirement. Hindi po siya nakadesenyo ng prolong na supply problem. If there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, dapat ngayon pa lang kumilos na ang gobyerno. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Kapag nagmahal ang langis, pwede itong makaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar, makapagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Partikular na maapektuhan ang mga produkto mula China na umaasa sa langis mula Middle East. China pa naman ang numero 1 bansang pinagkukunan natin ng mga produkto. Kung noong nakaraang taon, ang consumer spending, ang household spending ay bumagal na. Pagkatapos dahil dito ay lalo't pa tayong babagal, talagang sasadsad ang ating ekonomiya ngayong first quarter ng taon na ito. Apektado rin ng gulo ang mga US military base sa Middle East na inatake na rin ng Iran. Pagtitiyak ng mga otoridad sa Pilipinas, walang dapat ikabahala sa seguridad. 7,000 kilometro anila ang layo ng Pilipinas sa Iran at 2,000 kilometro lang ang pinakamalayong kayang abutin ng missile nila. Ang mga EDCA sites naman sa bansa na pinagagamit sa mga militar ng US ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi ng Amerika. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. We are looking at the different organizations, their establishments, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. US Embassy, Israel Embassy, US and Israel VIPs, the ambassador, etc. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras. Kapapasok lamang na balita mga kapuso, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang ilang bahagi ng Iloilo at Guimaras ngayong pasado, alas 6 ng gabi. Ayon po yan sa PHIVOX, naitala ang epicentro niyan sa silangan ng bayan ng Tigbawan. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa Iloilo City maging sa Jordan, Guimaras. Dalawampung araw lang dapat inaabot ang pagpapatitulo ng lupa ayon mismo sa Land Registration Authority o LRA. Pero siyam-siyam ang inaabot ng ilan nating kababayan na kinukubrahan pa umano ng 10,000 pisong padulas. Binusisi po natin yan sa pagpapatuloy ng serye ng ating special report kontra red tape. Dahil kung taga-LRA ka, nagsisilbi ka dapat, bawal ang red tape. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na po ma-process kagad dahil may mga backlogs pa. Humingi sila ng 10,000. Mayo 2025 pa, nagpaproseso ng transfer of ownership ang pamilya ni Edwin sa Land Registration Authority para sa ipinamanang lupain ng kanilang mga magulang sa Camarines Sur. Kumpleto ang naipasa nilang mga dokumento para mapagulong ang prosesong magtatagal daw ng 2 buwan ayon sa kinatawan ng Registry of Deeds sa CAMSUR. Kasama na riyan ang pagbabayad sa mahigit 6,000 pisong processing fee. Following month, which is June, bumalik na po ulit sa Manila
Tapos dito ko lang po tinatrack yung status niya via online. Pero napako na raw sa under examination ang status sa LRA online tracking system. Nagantay po ako ng another month, baka sakaling umusad na yung process niya. Still po under examination pa rin. Nung August 26, may pinapunta po kaming yung relative sa office ng Registry of Deeds para mag-follow up. Hindi na po ma-process kaagad dahil may mga backlogs pa. Hanggang sa may nag-alok na mapabilis ang proseso. Hindi sila ng 10K, 10,000. Kasi yun nga, maraming mesang dadaanan. Harapan pong hiningi ito Hindi naman po kami pumayag kasi unang-una, ba't kami magbibigay ng lagay? Nagbayad naman kami sa kanila. Ang binayaran namin na 6,000 lang para sa processing, hihingi sila ng 10,000 as lagay. Bukod sa pag-check online nung progress o estado nung kanyang application itong si Edwin, ay tumitingin din sa website ng Land Registration Authority para makahanap ng paraan para mag-follow up. At ito nga yung isa sa mga nakita niya. Ito ba yun, Edwin? Yung number? Tama po, sir. Yan po yung number niya. Subukan natin. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial it. Ganyan po lagi. Ganyan lagi? Ganyan lagi. Ano pakiramdam? Ganyan naririnig mo. Namumblema ka na nga sa proseso. Frustrating. Wala talaga. Saka bakit pa may ganyang number kung hindi naman gumagana? Sububok naman ba kayong magpakuha ng numero sa mismong opisina? Opo, may number nga po. Dito na. Subukan natin. Galing na to sa kanila mismo, Your number cannot be completed as dialed. Ang prosesong 2 buwan lang sana. Abay, inabot na ng siyam-siyam. Baka pinatatagal nila dahil expect sila na maglalagay na lang siguro to kasi masyado na matagal. Sa report na ginawa ng ARTA noong 2025, itong Land Registration Authority ang panglima sa pinaka-inirereklamong ahensya ng gobyerno dahil daw sa mga mabagal na transaksyon dito. Sa buong bansa, merong nasa mahigit 160 Registry of Deeds o RD ang kanilang pangunahing mandato, land registration o pagpapatitulo na karaniwang nagtatagal ng 20 araw depende sa klase ng transaksyon. Nakipag-ugnayan kami sa pamunuan ng LRA para makuha ang kanilang panig. At ang Register of Deeds ng Quezon City na si Attorney Albert Kilala ang iniharap nila sa amin. 2 bagay ang pagpapatitulo ng lupa. Una, kung ang lupa mo ay wala pang titulo, ita-transfer mo dahil ibebenta ng may-ari. So, mga complicated na transactions yan, yung mga extrajudicial settlements of estates, yung mga pamana, marami ho kasing requirements yan. Pero yung ordinary sale, ordinary donation, mabilis po yan, basta kumpleto ho ang requirements. Paano tumagal? Aba, kasalanan namin, then they can contest that. Sa proseso ng transfer of ownership, gaya ng ipinagawa ng pamilya ni Edwin, mabilis na raw ang 2 buwan. Pero hindi na bago kung magkaroon ng backlog ang kanilang mga RD. Nangyayari yan kasi pagka medyo nagkakasakit yung mga empleyado, kakaroon sila ng kaso fortuito, nagkakaroon ng bagyo, kakaroon ng baha. Ayon sa LRA, sa Registry of Deeds sa Kamsur, nakaapekto umano sa usad ng transaksyon ang pagre-retiro ng hepe noong nakarang taon. Yung po bang mga delay, may mga nag-iisip kasi na hindi kaya sinasadya ito para pagkakitaan yung mga kumukuha? Alam mo, hindi ako magiging manhid sa inyo dyan, no? Posible. Kung ang fixer naman ay mag-post as someone who is in charge with that presentation of documents, wala ko kayong magagawa doon. As we go on, siguro naman in the near future, we will be able to pluck this kind of unscrupulous individuals. Humihingi rin ng pasensya ang ahensya sa kanilang problemadong linya ng komunikasyon. Nasa 60 ang mga empleyado dito sa Quezon City Registry of Deeds. Pero ang kanilang mga inaasikasong transaksyon kada taon, umaabot daw sa 100,000. Kung ano ang problema sa kakulangan ng tauhan sa opisinang ito, ganun din daw ang sitwasyon sa iba pang Registry of Deeds sa iba't ibang parte ng bansa. Simple lang ang frontline services na makikita sa bawat RD. Ito yung unang hakbang na iyong pagdadaanan. Ito tinatawag na grooming. Yung officer of the day,
titingnan lahat ng mga dokumentong dala mo. Magkulang, babalik siya, ma'am? Yes po. Kailangan niya pong kompleto kasi hindi din po mapaprocess pag kulang po yung document. Anong kadalasan ang kulang? Yung mga nagpupunta? Usually sir, hindi nila nakakompleto tong taxes, tax clearance. Minsan yung mga sa e-car, BIR. Pagkatapos dito sa grooming, gagawin yung examination. Kadalasan, maabot daw dito ng 1 oras bago matapos ang proseso. Pagkatapos po niyan, dinadala po sa encoding namin. After that is done, pumupunta na siya sa actual examination. Yung examination naman po namin, ito po yung tinitingnan nila yung veracity, kung tama o hindi. Pagkatama lahat, diretso na po sa kahera. Nakatawag sa aming pansin si Maureen na dismayadong hindi nakuha ang titulo na dapat ay i-release na. Disyembre ng nakaraang taon pa raw niya naipasa lahat ng requirements at nabayaran din ang processing fee. Pero hiningan siya ng latest Certificate of Management na ngayon dala na niya. Pero hindi naman namin to dinidisregard yung transaction. However, kailangan lang natin maging updated sa system natin. Sabi baka ma-deny daw po yung binayad ko. Madi-deny siya if ever kung ipupush natin na hindi niyo mapoprovide. Ito ka po, dalang ko. Ayun, meron na pala eh. Kaya today. Carry naman natin, sige po, push natin. Makaraang aming ipaalam ang hinaing ng pamilya ni Edwin. Nakuha na rin nila ang pinaprosesong transfer of ownership matapos ang 10 buwan. Huwag ho kayo pag-atubilin na gumawa ng formal na complaint. Otherwise, wala kaming paraan para ituwid ang maaring pagkakamali ng opisina. Responsibilidad ng bawat mamamayan ang magbayad ng tamang buwis. Kaya naman, obligasyon din ng mga ahensya ng gobyerno ang suklian ito ng maayos at mabilis na serbisyo. Pero hindi rin naman maikakaila na may mga problemang kinakaharap. Gaya na lang ng Land Registration Authority na may kakulangan sa tauhan na dapat din namang bigyan ng kaukulang solusyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, update sa Middle East kung saan isang Pinay caregiver nga ang nasawi sa Israel. Ipinakita sa atin ng kanyang kaibigan ang pinsala sa gusali kung saan siya nasawi. Nakatutok si JP Soriano. Sa nagpapatuloy na airstrike sa Israel, isang Pilipino na ang kumpirmadong nasawi, si Mary Ann Velasquez de Vera. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Na-move niya to safety yung kanyang employer, pero siya nadaganan yung impact na punta sa kanya. Oo. So another act of bravery on the part of our kababayan. Ang kaibigan at kapwa OFW sa Israel ni De Vera labis na nagdadalamhati, lalo na nang makita ang gusaling tinutuluyan ng kaibigan. And then, wow, I cannot explain. Talagang yung kaba ko sobra-sobra na. Alam mo yung parang luluwa na sir yung puso ko. Naturally naman sa ating Pilipino yon na mas uunahin pa yung kapakanan ng employer, hindi niya maiwan, kesa i-save yung sarili niya. Kwento ni Mel, isa raw talaga sa pangarap ni Mary Ann o Michelle ay ang magkabibi na sila ng asawa. Hanggang nitong hapon sunod-sunod ang airstrikes mula sa Iran sa Israel. Sa missile strike na ito, 6 ang nasugatan. Tulong-tulong naman ang mga bomberong ito para maapula ang sunog ng hiwalay na pag-atake. Kita rin kung paano napulbos ang isang gusali. 9 na ang nasawirian habang patuloy ang paghahanap sa mga natabunan. Sa kuha nga ni Mel, makikita ang mga nagkabasag-basag na bintana sa ilang gusali dahil sa impact ng pagsabog. Entrance in our building. Ang OFW sa Qatar na si Lester, nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako. Dahil sa kaba, ipinagpasa Diyos na lang ni Lester ang nasaksihan. Jesus Christ, ligtas niyo po kami.
Sa SOFAR app, makikita ang mga pulang ito na sumisimbolo sa dami ng missiles na pinakawalan dahilan para i-activate ang air raid siren sa bansa. Kaya may mga nagpalipas ng gabi sa underground stations, kabilang na ang mga OFW. May 22 Pilipino sa Israel na nagsabing gusto ng magpa-repatriate. Meron ding 30 Pilipinong nag-pilgrimage sa Jerusalem na stranded ngayon. But the biggest problem is that the airspace here in Israel is obviously closed. Tapos we were advised also by the Philippine Embassy in Amman, Jordan, that the airspace also in Jordan is closed. So parang ang hirap mag-repatriate via Jordan. So right now we're considering Egypt as a departure point. Aabot sa humigit kumulang 31,000 ang mga Pilipino sa Israel. The people the embassy people can continue functioning to give the utmost service sa mga community members. So we have to find a way. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran, Iran, sinabing handa silang gawin ang lahat para mailikas ang mga Pilipinong nasa Iran sakaling magsabi sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. May 800 Pilipinong nasa Iran, karamihan kasal na sa mga Iranian. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Humingi ng paumanhin si Mavi Legaspi sa mga naging issue sa kanyang hosting stint noong Big Night ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Napanood na raw ni Mavi ang clips at tinawag pa itong cringe moment. Paliwanag ni Mavi, nagkaroon ng microphone delay kaya nag-echo ang kanyang boses habang nagla-live. Speaking of PBB, slay kong slay si Kapuso ex-housemate AZ Martinez sa kanyang sexy black birthday photoshoot. Masaya ring sinalubong ni AZ ang kanyang birthday kasama ang ilang ex-housemates. Kinilala naman bilang most valuable taxpayer ng taong 2025 si Alden Richards ng Bureau of Internal Revenue. Very humbled at grateful naman si Alden sa recognition. Mga kapuso, paunti-unting bumabalik ang ihip ng amihan sa ating bansa. Matapos mawala ng ilang araw, nagbabalik ang epekto nito pero hindi na gaanong malakas at umaabot pa lamang sa Batanes. Easterlies pa rin ang iiral sa malaking bahagi ng bansa at magdadala ng mainit at malinsangang panahon. Pero kahit nagsisimula ng tumindi ang init, posible pa rin ang ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas maaliwalas ang panahon sa halos buong bansa. Maliban sa ilang bahagi ng Caraga, pagsapit ng hapon, maaaring may pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Mindanao. Maging alerto sakaling may malalakas na ulan dahil posible ang banta ng baha o landslide. Mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kung may pag-ulan man kalat-kalat at panandalian lamang sa Cagayan, Isabela at Cordillera. Mainit din sa Metro Manila pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Samantala, sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mabuong bagong low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na umantabay sa mga susunod na update. Kung kwekwentahin ay kaduda-duda para kay Senador Ping Lacson, ang pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalong naging empleyado umano ni Zaldico. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinabi nilang nag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na magtrabaho ang mga nag-deliver, ay aabutin sila ng 5 taon para matapos yan. Kabilang dyan ang pagbubuhat, pagbibilang, pagbabalot at pagde-deliver ng pera. Kung sinimulan anya nila ito noong 2023, ay sa 2028 pa sila matatapos. Kinwestiyon din niya kung magkano ang natira para kay Ko na sinasabing nag-utos ng paghahatid ng pera kung na-deliver nga ang sinasabi nilang 805 billion pesos. Isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon
bilang instrumento ng propaganda. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. If their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Overwhelmed sa support at love ng pamilya at fans, kaya emosyonal si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano nang sumalang siya sa GMA Integrated News interviews. Sinagot din ni Caprice ang pag-ship sa kanya sa Kapuso's second big placer na si Heath Hornales. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi pa rin makapaniwala si Caprice Cayetano na siya ang itinanghal na Kapuso Big Winner sa katatapos lang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Masaya kahit maraming challenges ang naging journey ni Caprice sa loob ng bahay ni Kuya. Ang pinakamahirap daw para sa Kapuso star ay ang pagka-miss niya sa kanyang pamilya sa loob ng 4 na buwan. Nung narinig ko pa lang po na Big Winner po ako, hinanap ko po talaga sila sa audience. Sabi ko, "Lord, sa sila mami, gusto ko na silang i-hug." Kaya masaya po talaga ako na nakita ko po sila nung time na yon. Sobrang love na love ko po sila. Nagpapasalamat po ako sa tiwala nilang lahat. Sa lahat din po ng sumusuporta sa akin hanggang dulo po. Maraming salamat po. Kaya po din ako napapatingin din ng social media. Gusto ko po mag-thank you sa kanila. Kung pwede lang po isa-isahin ko mag-thank you sa kanila, gagawin ko. 2 days pa lang si Caprice sa outside world. Aminado siyang nag-a-adjust pa siya sa atensyon na natatamasa niya ngayon. Wala po akong babaguhin talaga. Dahil hindi po ako mapupunta dito. Hindi po ako mapupunta po dito sa posisyon kong to. Kung may babaguhin po ako doon kahit kaunti. Miss na daw niya ang kanyang routine sa loob ng PBB house. Pagising ko po, habang kumakain po ako ng chicken, nagsuot po ako ng name tag. Nagsuot po ako ng name tag, opo. Tapos nagising po agad ako kasi nga po masaya po talaga ako. Tsaka na-excite po ako na tumingin sa window, tinitignan ko po yung mga kotse. Nagsuot po ako ng name tag. Tapos sabi po nila, ba't ang aga ko nagising? Sabi ko, niloloko ko po yung family ko na ginising po ako ni Kuya. Nag-alarm na po yung kabataang Pinoy. Oh. Anak niyo po ako si Tagaktak. Nagsimula sa pag-arte si Caprice noong 5 years old pa lang siya. Marami siyang naging proyekto sa Kapuso Network, kabilang ang Mulawin versus Ravenna, For Señorita, at Kambal Karibal. Siya lang ang ibig sabihin. Sa kanyang pagbabalik as a teenager, ginawa naman niya ang Cruz versus Cruz bago siya naging housemate. Bilang artista, kailangan na raw niyang sanayin ang sarili niya sa iba't ibang issue tulad ng rivalry sa showbiz. Kailan lang ay naging laman ng mga online comments si Caprice at kapwa Big Winner niyang si kapamilya star Lela Ford. Have you at some point talked about it na parang, pinag-aaway tayo ng fans? May ganun kayo? Before pa po kami na mag-social media, ganon, nalaman ko naman na po yun. Tsaka sabi ko po talaga sa kanya, alam mo, wag ka mag-worry. Walang magbabago. Tsaka sabi ko po, mag-focus lang tayo sa kung anong friendship yung meron tayo. Siniship din si Caprice ng maraming fans sa co-housemate niyang si Heath Hornales. Ani Caprice, ang nagsimula bilang isang inside joke, ay tila nanganak ng isang tambalan. May fan club na nga ang Cap Heath. Kita ko po talaga siya as little Siyempre, brother. di ba? Artista ka. Alam mo at some point na magkakaroon ka ng ka-love team. Are you open to maging ka-love team si Heath? Ako po talaga, simula po nang pumasok ako sa bahay ni Kuya, ang goal ko lang po talaga is magkaroon po ako ng sariling career and mag-focus lang po ako sa craft ko. Yun lang naman po. Pero mabait naman po si Heath. Wala naman po akong any problem sa kanya. At 17, nauwi ang usapan namin sa crushes and love life. Ako po, hindi ko naman po siya naiisip pa kasi mas gusto ko pong i-enjoy lang yung teenage life ko. Kasi yung love life, yung mga crush, andyan lang naman po yan. Pero yung pagiging teenager, mabilis lang po yan. So, gusto ko po i-cherish lang, i-enjoy lang po. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. At yan ang mga balita ngayon Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority na Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.